pagbigyan natin tong kalituhan ni Brother Natoy. At least yung kanyang tanong ay hindi doon sa paulit-ulit niyang tanong, kaya aking itong entertain. Sabi niya, God PM po, tanong ko lang, sino po yung tinutukoy dyan na babae? At sino naman ang lahi niya? Ayan. Tapos dito, sa kasunod, kung ang babae dyan ay tumutukoy sa church, nanganak ba ang SDA? Ayan. Tapos sabi niya pa, paano tumutukoy sa church ang babae dyan? Ang linaw-linaw ng sinabi, nagsilang siya ng sanggol. Ayan. So ito muna yung anahan natin. Kitang-kita natin na lito siya. Ang pinagtataka ko lang dito, Brother Natoy, tagal ka nang nanonood at alam ko, narinig mo na yung topic namin na tinalakay po namin yung tungkol doon sa babae dyan sa Revelation. Pero kung hindi man, ay naintindihan natin. Sana yung mga tinatalakay namin, tatandaan mo na kapag natalakay na, alam mo na yung stand namin, wag nang ulitin yung tanong. Anyways, meron ka ng kalituhan po dito na lilinawin natin. Sabi niya rito, tanong ko sino po yung tinutukoy na babae at sino naman yung lahi niya. Kaya lang, sa sumunod, alam mo kung ang babae dyan ay tumutukoy sa church, ng anak ba ang SDA? So ito, lito po siya rito. Mga kapatid, totoo naman na ang nasa Revelation chapter 17 ay symbolical po yan at hindi po yan literal na babae. Balikan nga natin, mga kapatid. Kasi kung literal na babae yan, ay pagkahirap-hirap naman yan. Tingnan natin, chapter 12 sa talatang 1 hanggang 3. Hanggang 2 muna. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nararamta ng araw. At ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa at sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. Diyan muna. So, paano mong sasabihin na ito ay literal na babae na paano siya magdadamit ng araw? Pag sinabi mo kasing literal, pati damit niya literal. Saan ka man nakakita ng araw na pwedeng idamit ng isang literal din na babae? Tapos, pagkalaki babae nito, kasi nakatumtong siya sa buwan. Nasa ilalim ng paa niya yung buwan. Tapos, yung ulo niya, mayroong putong na 12 bituin. Gaano ba kalalaki yung bituin na yan? So, may simbolo ito, kaya ginamit po dyan yung mga bagay na nandyan sa kalangitan, bituin, araw, buwan. So, may mga sinisimboluhan po yan. Kaya sa Seventh Adventist understanding, kapatid, yung tanong mo na nanganak ba ang SDA, ay hindi po yan yung church na Seventh-day Adventist, kundi yung church na Seventh-day Adventist Church, yung binhi ng babae. Kasi binaliktad mo Sabi mo, nanganak ba ang SDA? Ang totoo, yung binhi ng babae, yun ang SDA. Kasi yung babae na yon, merong mga anak o meron tinatawag na nalabing binhi or himnant. Tingnan natin yung verse 17. Yan ang SDA dyan. Hindi yung babae na naroon na nanganak. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi. So, itong nalabi sa binhi ng babae, yan yung Seventh-day Adventist. Na nagsisitupan ng mga utos ng Diyos at mga may patutuon ni Jesus. So, sino yung babae ngayon? Ibig sabihin, yung babae ay kumakatawan po yan sa Israel. Kumakatawan yan sa bayan ng Diyos. Kaya may 12 bituin, kasi yan po ay kumakatawan sa 12 tribes ng Israel, at ganun din ay kumakatawan yan sa 12 apostles. At sa Old Testament kasi ay yung pong Israel ay inihahalin tulad sa babae, yung Israel. Yung mga lingkod ng Diyos, inahalin tulad din sa babae. Kaya naniniwala tayo na ang bata dyan ay si Kristo na ipinanganak, hindi literal na panganganak, kundi ito pong ating Panginoon ay nanggaling sa lahi ng Israel, sa lahi ni Juda. So hindi literal na nanganak yung babae, kundi yung binhi ng babae na kumakatawan kay Kristo ay nanggaling sa lahi ng Israel. Huwag mo sabihin na Seventh Adventist yung babae kasi lalabas dyan, si Kristo, ang lahi ay galing sa Seventh-day Adventist. Yung prophecy sa paglitaw ng remnant church, doon po kasama yung Seventh-day Adventist.
Ayan. So kung may tutol ka dyan, di i-comment mo kung ano saan ka babanda nalilito, Brother Gomer, sa additional mo. Siguro, para bigyan natin ng idea si Brother Natoy, na talagang ang iglesia o yung Israel ay tinatawag po talaga na iglesia po yung Israel, kapatid eh. Tingnan po ninyo doon sa Gawa 7:38. No? Diyan sa Gawa 7:38, ganito yung ating mababasa. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang. O nakita mo? Ang tinutukoy dito ay walang iba kundi itong bayan ng Israel. At ang tawag sa kanila ay iglesia. At itong iglesia na ito, na tumutukoy sa bayan ng Israel, inihiling tulad po talaga yan sa isang babae. Tama. Okay? Kaya nga huwag kang magtaka kung doon sa Revelation, yun yung tinutukoy. Yung babae na nanganak. Yan po yung iglesia, yan po yung bayan ng Israel. Okay? Sapagkat sa bayan ng Israel lang galing ang lahi ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang katunayan na talagang ang bayan ng Israel ay inahahiling tulad sa babae? O magbasa tayo ng ilang mga talata. Dito sa Hosea, tingnan mo ha, sa Hosea 2, ang talata ay 19. Ano sabi sa talatang ito? At ako'y magiging asawa mo magpakailanman. Ang tinutukoy yung Israel. Magiging asawa mo ako sa katwiran, sa katulan, at sa kagandahang loob, at sa mga kaawaan. O, yan ang sabi dyan. Tapos, doon sa isang talata ng Jeremiah, sa 3, ang talata ay 14. Tingnan mo. Jeremias 3:14. Ano naman ang sabi diyan? Kayo'y manumbalik o tumalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo. Ay, di ba? Kaya nga, babae talaga ang tingin ng Diyos sa Israel bilang kanyang asawa At kukuha ako sa inyo ng isa sa isang bayan at dalawa sa isang angkan at dadalhin ko sa Sion. Ngayon, ito bang pagtutulad na ito sa iglesia sa isang babae ay sa lumang tipan lang? Hindi ho. Hanggang sa bagong tipan ay ganito pa rin ang kaisipan kahit ng mga apostol. Ano sabi ng apostol Pablo? Tingnan po ninyo sa 2 Korinto 11, ang talata ay 2. Ang sabi diyan, sapagkat ako'y naninibugo tungkol sa inyo ng paninibugong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Nakita mo, kahit sa parabol ng ating Panginoon ay ang ginamit niyang isang paghahalin tulad ay yung 10 birhen na ikakasal. So, sa Biblia, kapatid, ay hindi ho hindi bagong aral o hindi nakakagulat na aral na yung babae ay talagang inahalin tulad po yan sa iglesia. Ayun ang dapat mong maintindihan po dyan, kapatid. Okay? Kaya yung Revelation 12, na yung babae doon na tinutukoy, ay maliwanag po yan na yun yung bayan ng Diyos. Kaya merong 12 bituin. Kasi ang bayan ng Diyos doon sa Old Testament, nandun yung 12 tribes of Israel. Sa New Testament naman, nandun yung 12 apostles. Kaya nga hindi pumayag ang Diyos na nung maghudas si Judas Hindi pumayag ang Diyos na hindi siya palitan Hindi ho ba? Tama. Kaya nga pinalitan siya Kasi kailangan talaga yung 12 apostles. Kaya yung sinisimboluhan ng church, mayroon talagang pinanggalingan, 12 tribes of Israel, 12 apostles. Ayan ang dapat nating maintindihan dyan. Tapos, ang sabi doon, nakatayo sa araw. Kasi ang ating Panginoon, tinatawag na Son of Righteousness. Okay? Yun po yung dapat na maintindihan po natin dyan, mga kapatid. So, huwag kang magtaka kung bakit tinawag na babae yung church sa Biblia. Talagang yan ay isa sa paghahalin tulad ng Biblia sa iglesia. At sa huling kapanahunan, ang sabi doon sa 19 ng Apokalipsis, tingnan mo, Apokalipsis 19:8, tingnan nga natin yung 6. Narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan, at gaya ng lagaslas ng maraming tubig, gaya ng ugong ng malakas na kulog na nagsasabi, Alleluia! Sapagkat nagahari ang Panginoon, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Verse 7. Tayo'y magagalak at tayo magsayang mainam at siya ating lalatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. O tingnan mo, hanggang dito, ang paghahalin tulad pa rin sa iglesia ay walang iba kundi babae. Kanyang magiging asawa at yun ang kanyang pakakasalan. Sabi diyan, dumating na yung pagkakasal. Tapos anong sabi sa 8? At sa kanya ipinagkaloob doon sa babae. Di ba pag ikakasal, talagang yung kanyang damit, Brother Johnson, dapat talagang maayos.
ay ang sabi rito, sa kanya pinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay. Nakita mo? Sapagkat ang mahalagang lino ay siyang matuwid na gawa ng mga banal. Nakita mo yan? So ganito inihahanda yung babae doon sa pagkakasal. Kaya nga yan din yung binabanggit ng Apostol Pablo doon sa Efeso 5. Basahin natin yung talatang 25. Tingnan mo. Sabi diyan, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. O nakita mo yan? O ituloy nga natin yung talatang 26. Upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. So, yung iglesia talaga, yan yung pakakasalan. At inahilin tulad po yan sa isang babae. Siguro ay sapat na yan, Brother Johnson, para patunayan natin. Oh, marami pa pong mga talata, mga kapatid, na yung babae ay inihalin tulad po talaga sa iglesia o ang iglesia ay inihalimbawa sa babae. Nakukulang na lang po talaga siguro ng pagbabasa yung ating mga kaibayo sa panabay, kaya parang nagtataka sila. Samantalang napakarami. Bibigay ko lang yung mga talata, Isaiah 54:5 hanggang 6, Jeremias 6:2, Jeremias 3:20, Ezekiel 16:18 hanggang 15, at yung Osias na binasa ni Brother Gomer. Sa Bagong Tipan naman, Galatia 4:26, yung Jerusalem ay ina natin. Yan, yung Israel po itong tinutukoy po dito. Ikalawang Korinto 11:2, tayo ay ang Kristiyano ay inihanda na parang asawang babae at ang asawang lalaki ay ang ating Panginoon. So marami po yan. Napakahirap kontrahin na yan ho ay hindi po yung church. Ang sabi na ito ni Natoy, paano tumutukoy sa church ang babae dyan? Ang linaw-linaw, sinabing nagsilang siya ng sanggol. Yun na nga, hindi nga literal. At ang sanggol na yon ay ang ating Panginoong Jesucristo na galing sa lahi ng Israel. So, okay na itong tanong muna ito. Ngayon, nasabi mo pa rito, tanong ko lang kung ipinanganak na ni Maria si Jesus ay dinalabas si Jesus sa Diyos doon sa langit. So hindi nga si Maria yon, Israel yon. Oo, dinala, pero hindi agad pagkatapos ay dinala. Alam niyo, ang Revelation ay maraming history na nangyari yan. May isang talata na mapakalawak po at haba ng panahon na tinutukoy. Bago dinala ang bata doon sa langit, ay naghari muna siya na may panghampas na bakal. At yun yung ginampanan ng ating Panginoon, na siya ay nangaral bago siya umakyat sa langit. Bagaman parang pag binasa mong talata, pagkatapos ipanganak, biglang dinala sa langit, pero hindi ganun ang ibig sabihin nun. So, yan yun. Brother Gomer. Tama, Brother Johnson. Yun naman talaga eh. Hindi naman yun automatic. Actually, naalala ko nga dyan si Brad Eli, kaya yan ang tutol niya eh. Kaya yan dapat, brother natin, maintindihan mo na hindi si Maria yan. Yung nasa Apokalipsis 12. Okay? Kaya nga, itinuro natin na yung babae dyan na tinutukoy, walang iba kundi yung iglesia, at yan yung bayan ng Israel, Brother Johnson. Yan. Okay.